Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ngunit ito ay tinatago niya ang kanyang pagkalungkot. Nang marinig ito nila matandang Loss at Sophie. Naramdaman ni Sophie ang pagkalungkot ni Master Ken sa oras na ito kahit na ito ay nakangiti at tumatawa. Kaya si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Nagugutom din ako Master Ken. Lola, samahan na natin kumain si Master Ken. Namimiss ko na din ang iyong luto. Matagal-tagal na din akong hindi nakakatikim ng iyong luto Lola," sabi ni Sophie. At ito ay ngumiti kay Master Ken. At si Master Ken ay ngumiti din ng palihim. At si matandang Loss ay wala nang nagawa. At sinabi, "Oo na, kayong dalawa ay aking paglulutuan ko ng napakasarap na pagkain. At ikaw Master Ken, huwag mo pabayaan ang sarili mo. Tignan mo medyo namayat ka nga. Kumain ka Perren. Kahit ikaw ay nag-aalala kay Prinsesa Lin. Huwag mo hayaan na magkasakit ka dahil sa oras na bumalik ang iyong anak sa ating kaharian. At maabutan kanyang ganyan. Ito ay mag-aalala sa iyo. At pwede pang mangyari na sisihin niya ang kanyang sarili. Kaya kailangan mo Perren kumain kapag bumalik ka na sa palasyo. Maliwanag ba?" sabi ni matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, siya ay ngumiti at sinabi, "Masusunod aking mahal na Loss," sabi ni Master Ken sa pabiro. At nang marinig ito ni Sophie, ito ay tumawa, "Ha. At ganun din si Master Ken. At si matandang Loss habang naririnig ang tawanan nila Master Ken at Sophie. Ito ay napabulong sa kanyang sarili. "Buti naman ay nagagawa mo na ulit tumawa Ken. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko na babalik din sa atin si Prinsesa Lin. At ito ay hindi nalagay sa masamang sitwasyon," sabi ni matandang Loss sa kanyang sarili. At si matandang Loss ay muling nagsalita at sinabi, "Maiwan ko na nga kayo. Ako ay magluluto na para sa inyong dalawa." At si matandang Loss ay naglakad at ngumiti. At si Sophie ay agad-agad na hinayla ang kamay ni Master Ken at sinabi, "Master Ken, sumama tayo kay Lola. Panoodin natin siya magluto," sabi ni Sophie habang hila-hila ang kamay ni Master Ken. At ang tatlo ay naglakad patungo sa tahanan ni matandang Loss. At samantala sa loob ng kaharian ng lahing Barbarian, ang matatanda sa lahi ng Barbarian ay tumungo kila Dax, Chester at Pinunong Benj kung nasaan sila. At nang makarating na sila sa harapan nila Pinunong Benj, ang isang matandang lalaki sa lahi ng Barbarian ay nagsalita at sinabi, "Haring Benj, ano ang nangyayari? Anong lakas na spiritual na aming naramdaman kanina? Sobrang lakas ng spiritual na iyon. Ang ibang spiritual na aming naramdaman ay nagmula sa kalangitan. At ang tatlong iba't ibang spiritual na aming naramdaman na sobrang nagtataglay ng lakas ay nasa kalupaan. Kani-kanino spiritual ang mga iyon? Kanino ang tatlong spiritual na nagtataglay ng sobrang lakas?" sabi ng isang matandang lalaki sa lahi ng Barbarian. Tuldok, walang kaalam-alam ang lahat ng mga kasundaluhan sa lahing Barbarian. At lalo na ang mga matatandang Barbarian na nagkaroon ng isang sakuna sa labas ng kanilang kaharian. Sa lugar ng kanilang nasasakupan, na napunta sila Dax at Master Ken sa labas ng kaharian. Dahil sa ginawa nilang biglaang duelo sa pagitan nila Dax at Pinunong Benj. At sa hindi inaasahan ng matapos na ang naging duelo nila Dax at Pinunong Benj. Sa hindi inaasahan pangyayari, nalagay sa kapahamakan ang buhay nila Dax, Chester, at Pinunong Benj.
Dahil sa lihim na pag-atake na ginawa ng mga kasundaluhan ng lahing elf sa pamumuno ni General Henry sa kalangitan. At dahil sa pangyayari na iyon, ang mga kasundaluhan na kasama nila Dax, Chester, at Pinunong Benj na nasa labas ng kaharian ng lahing barbarian, ay nasawi dahil sa mga pinakawalan araw ng mga libo-libong kasundaluhan ng lahing elf na nakatago sa mga ulap. At maya-maya, si Pinunong Benj ay nagsalita. Magbabayad sila. Magbabayad ang gumawa ng lihim na pag-atake sa amin kanina. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng mga matatandang barbarian, sila ay nagulat. Ano? Ano ang sinabi mo, Haring Benj? May nangyaring pagsalakay sa ating kaharian. Sinong mga lapastanganan naman ang gumawa nito? Sa madaming taon na tayo ay namalagi sa mundo na ito at sa lugar na ating pinagtayuan ng kaharian ng ating lahi, ay wala tayong nagagambala at nakakalaban. Paano tayo sinalakay ng ibang lahi na nilalang na mayroon sa mundo na ito? Sabi ng isang matanda sa lahi ng barbarian. Nang marinig ito nila Dax, Chester at Pinunong Benj, si Chester ay nagsalita. Ang mga kasundaluhan na ito ay may kakayahan lumipad ng mataas. At ang mga ito ay nagtataglay ng mga pambihirang lakas. Kung ating iisipin, napakatalino ng kanilang pag-atake sa atin kanina. Nagtago ang mga kasundaluhan na iyon sa mga ulap sa kalangitan. At ang mga kasundaluhan na iyon ay nagpakawala ng libo-libong araw mula sa kalangitan. Kaya ang ibang mga kasundaluhan mo, Brother Benj, ay nasawi dahil roon. Anong lahi ng nilalang ang may ganun kasanayan, sabi ni Chester. Nang marinig ito nila Dax at Pinunong Benj, si Dax ay nagsalita. Tama si Brother Chester. Ang mga nilalang na iyon ay ating nakita bago tumama sa kanila. Ang ating mga kanya-kanyang lakas sa kalangitan kanina. Ang iba ay mabilis na umalis sa pagkakatago sa mga ulap. Ngunit kahit ganun, nakikita ko ng malinaw ang mga kasundaluhan na iyon. Hindi ko alam kung saan lahi sila nagmula na mayroon sa mundo nyo, Brother Benj. Sabi ni Dax, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay napasimangot at sinabi sa galit na tono at seryoso. Kilala ko at alam ko kung saan nagmula ang mga kasundaluhan. Nalihim na umatake sa atin kanina na kinasawi ng iilang mga kasundaluhan ko. At dahil sa kanilang ginawa, napilitan tayo gamitin ang ating tunay na tinataglay na lakas. At dahil doon ang aking kaharian na iniingat-ingatan ay napinsala. Ang mga gusali na tirahan ng aking mga kalahi ay gumuho ang iba. Pagbabayarin ko sila. Kailangan mawasak din ang inyong kaharian. Mga lahing elf, sabi ni Pinunong Benj sa galit na tono. Nang marinig ito nila Dax at Chester, sila ay nagulat at naging curious sa narinig nila mula sa sinabi ni Pinunong Benj. At si Dax ay nagsalita. Kung tama ang aming pagkakarinig, ang lihim na umatake sa atin kanina mula sa kalangitan gamit ang kanilang mga arrow ay nagmula sa lahing elf. Ngayon ko lang narinig ang lahi ng mga elf. Sabi ni Dax. Nang marinig ito ng lahat, labis ang pagkagulat nito. At ang matatanda sa lahi ng barbarian ay mga nagsisalita at sinabi. Ano, Haring Benj, bakit tayo sisalakahin ng lahing elf? Ang lahing elf ay isa sa mga lahi na mayroon sa mundo na ito na nagtataglay ng sobrang lakas. Nakaharian, ang lahi ng mga elf ay napapabilang sa mga malalakas na nilalang sa mundo na ito. Bago pa kami manatili sa mundo na ito, ang lahi ng Rakshia at lahi ng mga elf ay noon pa man ay may alitan na ang dalawang lahi na iyon. At dahil sa lakas ng lahing elf, kahit kailan ay hindi natalo ng lahing Rakshia ang lahing elf sa pamumuno ni General Ken. At ngayon ay hari na ng lahi ng mga elf. Nang nabubuhay pa ang sinaunang hari at reyna ng lahing elf, ang lahi ng Rakshia ay madalas na nakakalaban ng lahi ng mga elf. Ngunit dahil sa general nila na nagngangalang Ken, ito ay hindi mapagtagumpayan ng lahing Rakshia. Hanggang nagpasya ang reyna at hari ng lahing elf na ipakasal ang kanilang nag-iisang anak na babae kay General Ken. At nang pumanaw ang reyna at hari ng lahing elf, bilang anak nila ang prinsesa ng mga elf na naging asawa ni General Ken. Kaya si General Ken ay naging hari na ng lahing elf. At ang kanyang asawa na nag-iisang anak ng reyna at hari ay naging reyna naman. Madaming napagtagumpayan ang lahi ng mga elf na mga digmaan sa tulong ni Haring Ken dahil sa lakas nitong tinataglay. At sa huling labanan na nangyari sa lahing Rakshia at sa lahing elf, napagtagumpayan ulit ng lahing elf na manalo sa labanan laban sa lahi ng Rakshia.
Ngunit umalangaw-ngaw ang balita sa mundo na ito. Nanalo nga sa digmaan ang lahing elf, ngunit napaslang naman ang reyna at prinsipe sa lahi ng mga elf. Ang asawa ni Haring Ken at ang anak niya na lalaki ay namatay sa digmaan na nangyari laban sa lahi ng Rakshia. Kaya simula nun, ang lahi ng elf ay naging tanyag sa mundo ng iba't ibang nilalang. At wala nang kahit sino mang lahi ang nagtangka na kalabanan ang lahing elf. Kahit na ang lahi ng mga demonyo na isa sa may pinakamalakas na kaharian na mayroon sa mundo na ito. Kahit na matagal nang patay si Gon. Ngunit ang dugo nito ay nasa kanyang anak Perrin na ngayon ay hari ng mga demonyo. Sabi ng isang matanda na nagmula sa lahi ng mga barbarian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!